Ngayong araw ay nandito kami sa abandonadong simbahan sa Norsagaray, Bulacan, ang Simbahang Lubog. Tinawag ito Simbahan Lubog dahil itinayo ito sa mababang pwesto. Kung galing ka sa bawat, dito mo titingnan para nakalubog ka talaga. Hindi mo na makikita yung kalsada sa sobrang babang-baba nitong simbahan na to. Kaya ngayong araw ay samahan nyo kami para explorein ang Simbahang Lubog at titignan natin kung ano na nga ba ang sitwasyon nito ngayon. Usually si Jesus Christ, nakapako siya. Siyempre napabayaan, kaya nagkaganto na rin. Buo pa nga yung cross tapos sa Kristo. Parang may mga naghahanap pa ng mga kandila dito eh. At ayon sa sabi-sabi, meron daw ditong babae na sumisigaw, tumatakbo at nagpaparamdam tuwing gabi. So yun guys, nandito na kami sa Simbahan Lubog na mas kilala na Suffering Church. So ngayon bababa na tayo. So, tara, punta na natin kasi parang nakikita ko medyo malinis na. Di ba sinabi niyo na nakaraan, sobrang dumi nito? Ngayon malinis na siya tol, pero still abandonado pa rin siya. Ano kasi siya tol, nasa liblib na lugar, nasa gitna siya ng gubat. Pero tara, silipin natin yung sitwasyon nito ngayon. Agad na nga kami bumaba para makita namin kung ano ng sitwasyon ng Simbahang Lubog. Tol, tinan nyo yung daanan, no? Talagang as in pababa talaga siya. Oo. Kaya siya na bansagang lubog. Kung galing ka sa baba, dito mo titingnan para nakalubog ka talaga. Kaya Simbahang Lubog. Tingnan nyo mga kaibigan, nandito na kami sa pinakababa. At ayun yung inakyat namin, no? Oh, hindi mo na makikita yung kalsada sa sobrang babang-baba nitong simbahan na to. Ano bang story nito, Tol? Ano bang nalalaman mo sa story na to? Nung nagpunta kami dito, kumbaga nagtanong-tanong kami sa mga tao, may nagkwento sa amin na tinayo to parang isang pamilya. Tapos nung namatay yung pinaka-head family nila, parang napabayaan to. Pero dati, ito para siyang talagang garden. Ganda niyan. Alaga ng pamilya to. Tapos nung nawala yung nag-caretaker dito, doon na nagsimula to na maabandona. May background ka ba tol kung ilang taon na tong abandonado? Nung 1980, nag-ooperate na to. Tahimik, halos walang gumagalaw maliban sa hangin na dumadaan sa mga sirang bintana. Sa gitna ng Norsagaray, may isang lumang gusali na matagal na nakatayo, pero parang matagal na rin iniwan. Hindi malinaw kung kailan ito itinayo, walang nakasulat, walang plaka, walang eksaktong petsa, para bang unti-unti na lang siyang nabubura sa kasaysayan. Siguro may mga namamahala pa rin dito para maalagaan pa rin siya. Hindi natin alam kung pinipreserve nga ba o babalik pa nila balang araw. Kasi base sa nakita namin mukhang bago yung mga ibang bubong. Ibig sabihin, parang sinusubukan pa rin nilang ayusin, di ba? Saka malinis siya. Kung talagang na-abandon na ito, matik may mga ano yun dito. May mga puno ng Pabayaan. damo, napabayaan na. Pero yung paligid niya, yung nakapalibot sa kanya, malinis, di ba? Nung nakaraan, pagpunta namin dito, sobrang dumi, makalat. Ngayon, mas maayos. Habang lumalakad kami papunta sa loob, mapapansin mo yung altar. Dati sigurong puno ng ilaw at tao. Ngayon, puro alikabok na lang. Parang unti-unting binubura ng oras. So guys, papakita ko sa inyo yung loob nito. So dati, maayos pa to. Maganda, maraming nagpupunta dito. So siyempre, napabayaan. Nagbasag yung mga salamin, tapos yung bubong right here is wala na rin, napabayaan. Mga salamin dito, kung titignan ninyo, wala na rin siya sa ayos. Okay pa naman siya, may bubong. Butas nga lang doon, tapos malinis naman kahit papano. Malinis siya sa way na 1980s pa. Pero yun mo, kung ibang building to, sobrang lumot na, sobrang itim na, di ba? Buo pa nga yung cross tapos si Kristo. Para... Ano nyo, kakaiba yung yung presence of Jesus Christ, kasi hindi siya nakapasa sa cross. Ito napansin ko rin talo. Parang may mga naghahanap pa ng mga kandila dito, eh, no? Mga mukhang bago. So, ayun, dami. Hindi natin alam kung bakit may mga naghahanap pa rin ditong mga kandila. Siguro, may mga naniniwala pa rin na may kakayahan pa rin ditong manalangin kahit abandonado na. Gagamitin pa kaya ito sa susunod, sa mga susunod na taon, o piniserve lang? Kumbaga, hinayaan na lang, di ba? Hindi natin alam eh. Pero nakaka-curious talaga mga tol. Parang yung history na itong simbahan na to, maka-curious ka kung ano talaga yung pinagmulan nito. Ito pa, dito yun, nanonood niyo yun. May isang pagkita pa rin nakalagay. May pumunta pa rin dito kahit napakatagal na itong abandonado. So, totoo nga talaga yung nasulat sa Bible yung kapangyarihan ni Christ, hindi matatapos kailan pa man. Habang buhay talaga yung kapangyarihan ni God. Bilang sa mga Katoliko, dapat pinipreserve nyo to, lalo na yung sa mga lehitimong taga dito, di ba? Parang ang laki ng bahagi nito sa buhay mo kung dito ka nagsisimula. Noong 1980s, yung mga tao noon hanggang ngayon, yung mga bata, matanda na ngayon. Sa kalagitnaan ng paglilibot namin, may napansin lang kami sa likod ng altar. Itong mga gamit dito, tolo, base sa mga napagtanungan namin lokal dito, yung mga gamit daw dito, possible, mga inold up daw yan, tolo. Mga ninakawan, tapos yung mga gamit nila, dito na lang ipinagtatapon. Itong lugar na to, prone daw talaga to sa mga
masasamang loob sa mga holdapper, snatcher, kaya ako napapansin nyo Puro bag. may bag. Abandonado to, pero bakit ang dami mga bag? Curious ka, hindi naman coincidence lang yun, di ba? Bahay to ng Diyos, dapat nire-respeto natin to. Kung sino gumagawa ng mga masasama dito, mga nagnanakaw, ng re-rape, o kung ano-ano pa, magilan nyo kasi bahay to ng Diyos. Dayar mo yan, pag ginawa nyo yan, nakagalis din nyo si God. Nandito mga kaibigan, meron ganito, hindi natin alam kung ano Puntahan natin, tara. Mga panahon gumagana pa ito, nag-ooperate pa, ito yung CR nila. Ito may bowl po, dalawa. Sabi ng mga lokal dito, itong pwesto na to mga kaibigan, yung mga unang panahon nung nag-ooperate pa tong simbahan na to, playground daw to, laruan to ng mga bata. Bali, masaya dito, marami mga nagtatakbuhan ng mga bata, pero ngayon, kung napapansin nyo, pinamuhayan na ng mga ganito to, no? Talagang abandonado na. Mga nakakalungkot lang isipin na pabayaan na yung simbahan na to. Baka hindi na siya nabigyan ng pansin. Hindi natin alam kung sa lugar ba na to, meron na bang naitayong bagong simbahan kasi abandonado na to, napabayaan na, di ba? Di ba ang Pilipinas, mahilig sila sa mga history. Nung 1980s or ano pa yan, malaking bagay ito kung nyari taga dito ka sa lugar na to. Kung ako kunwari kapitan or mayor dito, alam ko yung kwento na yan, di ko to papabayaan Biruin mo, kahit hindi tayo taga Bulacan, alam natin yung kwento. Paano pa kayo mga taga Bulacan, di ba? Lalo na sa mga Katoliko. Maganda to. Tapos yung mga lihiti mong taga dito, parang malaking bagay yan. Heto naman ang itsura ng kanyang likod. Makalat, madamo, luma na at hindi mo mapapaghalataan na simbahan pala siya. At ganun din yung kabilang side. Dito guys, may sirang gusali. Sa tingin niyo ano ba yan? Parang nakakapagtaka nga rin to, hindi natin alam kasi parang ano siya tol, malaki rin tingnan mo. Dito nagsisimula, tapos ayun may mga bato-bato pa doon. Sa tingin malawak din siya. Siguro ano to, terika ng kandila. Di ba sa mga Catholic Church, may mga terika ng kandila sa gilid ng simbahan. Di ba? Kunwari dito, maglagay ka dito ng kandila. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nilalamon ng kalikasan ng simbahan na minsan naging sentro ng pananampalataya at buhay ng komunidad. Hanggang ngayon, mananatili itong tahimik na saksi sa mga kwento ng nakaraan, mga alaala ng panalangin, pag-asa at pagbabago. Maaaring wala nang malinaw na tala kung kailan ito tuluyang iniwan, pero ang presensya nito ay patuloy na nagpapaalala na may lugar na kahit iniwan ng mga tao, hindi kailanman nawala ang kanilang kwento. At sa bawat pagbisita natin sa ganitong lugar, hindi lang tayo basta nag-e-explore, nagiging bahagi rin tayo ng alaala na patuloy na mabubuhay. Hindi ko man alam kung ano talaga yung tunay na history nito, kung bakit siya naabandonado, pero ang isa lang ang malinaw tol, talagang nakakalungkot lang. Kasi nga, di ba isa to sa mga matatagal ng simbahan na nakatayo dito sa Bulacan. Pero bakit ganun na lang naabandona, di ba? Sana may balik dito sa dati, may magsimba, and bumalik yung saya niya. Kasi para sa mga taga dito, isa siyang historical, bahagi ng buhay nila. Mas maganda to kung i-restore ba, ayusin, ganun, i-develop nila para mas maraming Katolikong makinabang. Although nandun na nga siya sa gitna siya ng kabundukan, kaya nagkataon na hindi na inayos, hindi na renovate. Pero di ba, nandun din yung panghihinayang. Sana ma-preserve at mabalik ito para sa mga Pilipinong Katoliko, lalo na sa mga taga dito. Sa likod ng katahimikan sa lugar na to, may kwento pa ring naiwan, mga alaala na hindi tuluyang nawala. Maaaring iniwan na to ng panahon, pero hindi nito mabubura ang kasaysayan na minsang nabuhay dito.